Praise the Lord. God bless you, kapatid, Raymond. Mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo at manalangin sa ating dakilang Diyos. O Diyos ng mga Panginoon sa lahat ng mga banal, sa ngal mo mahal na Jesus. Hallelujah, maraming salamat sa gintong pagkataon yung pinagkaloob sa bawat sa amin na kami ang papagpupuri sa manal mga perang pangalan sa punong pag-ampo sa mahal na Pastor Lord God. Hallelujah. Mahal na po yung tabangan niyo po kami. Mahal na po yung Jesus. Hallelujah. Sa oras na ito, mahal na Panginoon. Sa aming pakinig ng salita, kabagan mo, mahal na Panginoon. Aming maunawaan ang iyong banal salita at may pamuhay yung banal salita. O Diyos, tulungan niyo rin ako sa pagdala ng banal salita. Wala akong magagawa kung wala ka. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya po Diyos, hallelujah. Mahal na Panginoon, ikaw magadag. Tulungan niyo po ako sa banal na salita. Mahal na Panginoon, alisin niyo pong lahat ng mga hadlang, mga babag sa kaaway, and lips and doubts, hindrances, lumayas sa aming kalagitnaan sa mga kapayang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise God. Mga kapatid, unas na nagatastasang pagsamba, pagpupuri, pagpapasalamat para lang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, ang ating buhay at mga pangyarihang Diyos. Amen. Amen. And double honors at evangelist Wildes Radalmeda, kasama siyang buong pamilya, yung mga nakaputmanugang at pag-alaala natin the blessed memories and teaching of our beloved Assistant Pastor Nessie Almeda, sa ating kasamang mga preachers, mga pastoral workers, mga choirs, mga instrumentalists, lahat na nandito ngayon, mga kapatid, magandang gabi sa ating lahat. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise God. Salamat sa ating dakilang Diyos, mga kapatid, na muli niya tayong pinagkalooban ng pagkataon na tayo po ay makapagsamba sa Kanya. Amen. Amen. Praise God, sapagkat tayo po ay nandyan sa mga health emergency. Amen. Sa ating panahon karon, ngunit salamat sa Diyos at patuloy tayong pinagkalooban ng pagkakataon na magpuri, magsamba sa Kanya. Praise God. At mga kapatid, ang ating topic ngayon, keeping spiritually fit. Amen. Ang mga tao ay sa ating panahonan ngayon dahil laganap ang sakit, kaya para kuno maging malakas ang kanilang katawan, kailangan nilang mag-exercise. Amen. Para magiging physically fit sila. Amen. Sino bang nag-exercise dyan? Mga nag-jogging-jogging. Magsabi, praise the Lord. Ang iba ay nagbabarbell. Amen. Ang iba ay nag-jumping rope. Iba't ibang gusto, iba't ibang pamaraanan mag-exercise para magiging physically fit sila. Amen. Ako nung bata-bata pa ako, mga kapatid, nung high school days na ako ay minsan ay nagja-jogging ako. Palagi kahit wala akong kasama, nagja-jogging ako, mga kapatid, praise God. At nagpo-push up. Yan lang hilig ko, mag-jogging, mag-push up. Hindi ako mahilig ng basketball. Pero ang hilig ko, trabaho lang. Para magiging, yung pinaka-exercise ko ay ang trabaho. Amen. At pag-push up at saka yung yung pag-jogging. Para maging physically fit ako, mga kapatid, nung bata-bata pa. During my high school days. Everybody praise the Lord. Iba't iba tayong hilig para magiging physically fit kita. Amen? Isa ngayon, ang medyo may katandaan na, minsan ay sumisikip na yung mga ating mga, yung ating mga paa, sumasakit na. Kaya kailangan natin minsan ay binabanat natin ang ating buto. Amen? Kaya ngayong mga matatanda na matrabahoso, mga kapatid, pag tumigil siya sa pagtatrabaho, nagkakasakit na. Amen? Dahil wala nang exercise ang katawan.
Everybody say, praise the Lord. Lalo na pag sanay ka sa trabaho, bigla kang tumigil, nandyan, iba't ibang karamdaman pumapasok sa atin. At pag bumalik ka na sa pagtatrabaho, nandyan na parang hindi mo na kaya. Kaya kailangan ma-maintain. Amen? Pero iba man ang ating kapamaraanan sa pag-i-exercise. Ngunit sabi ng Biblia, ang physical bodily exercise, sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, 1 Timothy ba to? Parang nalibat ko. 4 verse 8. For bodily exercise profiteth little. Gaano man ta ang iba ng mga kapatid ay mag-exercise, talagang talaga nila, hindi nila kinakaligtaan ang pag-i-exercise. Amen? Everybody praise the Lord. Ngunit mga kapatid, sabi ng Biblia, ito ay maliit lamang na benepisyo ang ating matatanggap. Amen? For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promised of the life that now is and that which is to come. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Malaki pala ang pag-exercise sa physical. Amen. Lukso-lukso ta usahay. Amen. Magbandambil-dambil usahay. Merong benepisyo, pero kunti lang. Amen. Gamay lang ang pakinabang natin. Maliit lang ating pakinabang, ang ating makukuha. Everybody say, praise the Lord. Ngunit ang malaking pakinabangan, mga kapatid, na dapat bigyan natin ng diin sapagkat malaki. Amen. Ang benepisyo na idudulot sa tao. Everybody say, praise the Lord. Ang godliness or keeping spiritually fit. Spiritually fit kita. Amen? Dili kay physically fit, kundi spiritually fit ang tao, napakalaking pakapakinabangan sa kanyang buhay. Anong pakinabang natin mga kapatid kung spiritually fit tayo? Amen? Having promise of the life that now is. Merong promise ang mahal na Panginoon dito sa ating buhay sa lupa. Amen? Everybody say, praise the Lord. Anong mga promise ng mahal na Panginoon? Pag spiritually fit tayo. Spiritually fit tayo, mga kapatid. Ang pangako ng mahal na Panginoon ay grabe. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper. Amen? Kung spiritually fit tayo, magpo-prosper tayo sa pinansyal. Pagpapala ng mahal na Panginoon sa pinansyal. And be in health. Spiritually fit tayo, mga kapatid. Bigyan tayo ng mahal na Panginoon ng yung malakas at malusog na pangangatawan. Ina-after ng mga tao nga na nag-exercise, physically fit, mga kapatid, ay kalusugan din. Amen? Everybody say, praise the Lord. Nag-exercise sila pa upang malusog ang kanilang katawan. Pero sabi ng Biblia, gamay lang ang pakinabang, kunti lang ang pakinabang kung physically fit ang ating unahon. Amen? Ngunit kung bigyan natin ng diin sa ating buhay ang pagiging spiritually fit, mga kapatid, malaki ang promise na ating matatanggap sa mahal na Panginoon. Pangako ng ating dakilang Diyos, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper sa pinansyal and be in health even as thy soul prospereth. Napakaganda. Amen? Pag spiritually fit tayo, mga kapatid, triple blessing
ang pinapangako ng mahal na Panginoon sa buhay na ito dito sa lupa. Amen. Hindi pa na-include yan, mga kapatid, yung proteksyon ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kabagan, mga kapatid, kahapon, pumunta kami, nagparehistro, nagpa-smoke test kami dito sa Bungo, doon sa Abuyog. Pag abot naman sa Abuyog, wala na smoke testing dito. Almost mahigit na isang buwan. Itinuro kami doon sa Baybay. Niya, mga kapatid, pag abot namo sa Baybay, praise God, nagkatagpo-tagpo kami dito ni Ate Pasit, Brother Richard, Abad. Brother Richard, kinuha ko pala sa Kaibaan. Doon nagkatagpo sila ni Ate Pasit doon. Praise the Lord. At nasiraan pala kanang sasakyan doon sa Kananga, ng bagong Toyota GL, nasira ang alternator, hindi nag-charge, kaya hindi na umandar. Kaya, mga kapatid, pag nung sabi nila, umikot ka ng Kananga, layo na, napalayo ang aming biyahe. Sabi ko, paano yan? Mayroon pa kong babalikan sa Abuyog. Sabi niya, sige na lang, bigyan ako ng pera pang dagdag ng krudo. Kaya, mga kapatid, sa aming pag-travel, nakaabot kami Abuyog, 12:00 na ng gabi. Everybody say, praise the Lord. At nung sa aming pag-travel, walang katao-tao talaga sa daan. Dahil alam naman ang panahon ngayon. Amen. Kaya pag umaga na kanina, takbo na kami papuntang Dulag. Pag abot ng MacArthur ay doon nasira ang sasakyan. Grabe, kung nasira ang sasakyan, mga kapatid, on the way kami sa kalagitnaan ng travel, dahil doon kami pumasok sa Santa Fe, papunta ng La Paz, paglabas ng MacArthur. Kung doon kami sa kalagitnaan, walang katao-tao, kung doon nasira ang sasakyan, doon kami matulog ni Brad Eddie, mga kapatid, sa gitna ng kadiliman. Everybody praise the Lord. Ngunit salamat sa ating buhay na Diyos dahil nandyan ang proteksyon ng mahal na Panginoon. Nasira, umaga na. Walang kapakiram, wala talagang, hindi nagparamdam ang sasakyan nung nagtatravel kami gabi. Inikot namin ang layo-layo na aming inikot. Sabi ng Brad Eddie, ang sakit ng balakang ko. Kung kapoy ang naglingkod, mas labo kapoy ang nagdrive. Pero sa kahabagan sa Diyos, binibigyan tayo ng kalakasan at kalusugan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yan isa sa ating benepisyo pag tayo po, mga kapatid, ay nagiging fit sa spiritual. Amen? Material, pinansyal, pisikal, lalo't higit sa spiritual, mga kapatid, ang pag-iingat ng mahal na Panginoon ay sumasa atin. Amen. Everybody praise the Lord. Kaya sabi ko, kay buti ng ating mahal na Panginoon, hindi kami pinatulog sa gitna ng kadiliman, madilim na daan. Wala pa namang street light. Kaming dalawa lang matutulog doon kung sakaling nangyari. Pero salamat sa Diyos dahil nandyan ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Malaking pakinabang. Amen? Dito sa pisikal. Amen? Having promises of the life that now is. Ibig sabihin, ngayong panahon. Amen? Ngayong panahon ng pagsubok, may promise ang ating mahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. Ngayon ang pagsubok, mga kapatid, na hindi limit ang ating kalayaan, ang ating freedom. Everybody praise the Lord. Nandyan, mayroong pakinabang nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Mayroong tulong ang ating mahal na Panginoon pag tayo po ay nagsusumikap na magiging spiritually fit
sa banal na harapan ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo tatalikuran ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise God. And especially and that which is to come. At sa darating, mga kapatid, na buhay na walang hanggang. Amen? So pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, pag spiritually fit ang bawat Kristiyano sa pagtunog ng trumpeta, ang lahat ng dadalhin ng mahal na Panginoon sa kanyang kaharian, ang lahat, mga kapatid, na irarapture ng mahal na Panginoon ay yung spiritually fit. Hindi yung spiritually na merong sakit. Amen? Maiiwan ang may spiritual na sakit. Everybody say, praise the Lord. Spiritual na sakit, mga kapatid, yung palamig-lamig, amen, balik-balik ng bisyo, nag-aalinlangan sa pagbibigay, kawat-kawat sa pagpamantalon, kawat-kawat sa pag-make-up, nagkawat-kawat sa mga kasalanan ng mundo, bumabalik sa mundo. Amen? Nadideceive ng mundo. Yan ay spiritually sick. Amen? Spiritually unfit. Everybody say, praise the Lord. Kaya kailangan, mga kapatid, ang bawat Kristiyano nag-strive, nagsusumikap na magiging, na marapture. Kailangan magsumikap tayong maging spiritually fit sa banal na harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Lalo ngayon sa panahon na nakikita natin yung mga sign. Amen? Sa malapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Marami na tayong nakikitang sign. Amen? Sa malapit na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. Sinasampulan na tayo, mga kapatid, nalilimitan ang ating freedom. Siguro hindi pa ngayon nakakabuylo ang kaaway dahil sa ating bansa ay coming ang eleksyon. Pagdating ng eleksyon, mga kapatid, ng mga bagong leader, at pag mapili yung leader na talagang pro sa one world government o pro antichrist. Everybody say, praise the Lord. Pag mapili, mga kapatid, ang pro antichrist dahil magsusumikap sila. Talagang iba't ibang kapamaraanan ang kanilang gagawin, lahat ng pangdaraya para ang antichrist ay makaupo sa pwesto. Everybody say, praise the Lord. Kaya lalong malilimit ang ating freedom. Everybody say, praise the Lord. Isa sa mga palatandaan, at yan ang magiging daan upang masunod, maganap yung sinasabi sa Revelation chapter 13 na hindi na makilos ang bawat isa pag wala ng tatak ng 666. Amen? Vaccine pa lamang, marami nang sumusurrender. Lalo na pag 666 na, lalong makakalahati pa tayo. O kukunti na lang. Everybody say, praise the Lord. At isa yan sa palatandaan na malapit ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kaya, mga kapatid, kailangan natin ang magiging spiritually fit, hold on sa mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Panghawakan natin ang mga pangako ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Nga ma-preserve, sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 20, and the very God of peace sanctify you wholly, and pray that your whole spirit, soul, and body be preserved blameless
unto the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. Inampuay gyud kita. Amen. Magdalanginan ang bawat isa sa atin, na ang bawat isa sa atin ay ma-preserve blameless. Amen. Ma-preserve natin blameless, walang bahid. Amen. Walang kunot, walay kunot, walay buling, walay mancha. Amen. Sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, ibig sabihin na ang bawat isa sa atin magdalanginan, na ang bawat isa sa atin ay maging spiritually fit sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, sapagkat sabi ko kanina na ang babalikan ng mahal na Panginoon, ang mararapture. Everybody praise the Lord. Ay spiritually fit sa banal na harapan ng ating mahal na Panginoon, na preserve ang spirit, soul, and body dedicated sa ating mahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Kaya kailangan natin, mga kapatid, upang tayo po ay maging spiritually fit, ang bawat Kristiyano, dapat meron tayong daily devotion. Everybody praise the Lord. Daily devotion sa ating buhay. Bawat paggising natin sa umaga, luluhod ka agad sa ating mahal na Panginoon. Papabalakpak ka agad sa ating mahal na Panginoon. Magpupuri ka agad sa ating mahal na Panginoon. Mananalangin ka agad sa ating mahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. Ang lahat ng gumagawa ng ganyan, magsabi, praise the Lord. O totoo, masipag kayo magpuri, magdebosyon. Sana nga. Amen. Sana tayong lahat. Amen. Sana tayong lahat. Magdalanginan tayo. Mahal na Panginoon, dasiga kaming lahat sa daily paggawa ng mga daily devotion, na sa paggising namin ng umaga, ikaw ang laman ng aming puso't isipan. Ang pagpupuri sa iyong banal na pangalan ang aming uunahin. Ang pagbigay karangalan ay sa iyong banal na pangalan, yun ang aming uunahin. Everybody praise the Lord. Praise God. Sana yan nga ang ating gagawin. Daily devotion, pagpupuri. Sabi ng Biblia, pray without ceasing. Paggising ng umaga, nananalangin ka na. Amen? Amen? Hindi yung paggising ng umaga, naiinis ako sa mga anak ko eh. Paggising ng umaga, mga kapatid, nakalagay dyan ang cellphone, gigising ka ng umaga para kukunin ang cellphone. Itatago kayo para pag maya-maya. Saan ang cellphone ko dito? Kinsay nagkuha sa akong cellphone. Imbis nga daily devotion, nakakainis kay daily cellphone, hindi na devotion, daily cellphone. Everybody praise the Lord. Kaya pagka umaga, pagkalasing ko na, pangmata na mo, kinahang na natupuri para pagpalain sa Ginoo ang mga kapatiran, pagpalain sa Ginoo ang gawain, pagpalain sa Ginoo ang bawat manggagawa. Dili ka ang cellphone di ka makapaghatag o pagpapala sa atin. Makahatag o hadlang sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Gagamitin ng kaaway upang mawala ang ating atensyon sa ating mahal na Panginoon at mabaling sa mga sanglibutan ng mga bagay. Everybody praise the Lord. Sa pagsimula ng cellphone, mga kapatid, yung di antina pa na cellphone, maraming nawalay sa asawa. Maraming nabulag sa kanilang mga asawa, nangitaglain. Ilalo na ngayon, bundir no ng panahon ng cellphone. Amen? Everybody praise the Lord. Maraming nawasak na pamilya. Ngunit mga kapatid, kung unahin natin ang mahal na Panginoon, ipausuhin natin yung
daily devotion sa ating buhay, ang pananalangin paggising ng umaga, hindi tayo mapawalay sa ating pamilya. Hindi tayo mapawalay sa ating mahal na Panginoon. Lalong magiging sulit ang ating relasyon sa ating buong pamilya dahil kaisa tayo sa pananalangin sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaisa tayo mga kapatid, hallelujah, sa hangyo sa mahal na Panginoon upang maproteksyonan ang bawat mananampalataya. Kaya sabi ng Biblia, kailangan natin ng daily devotion, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kailangan natin magnalangin araw-araw. Pray without ceasing. Amen. Pagkatapos na ng prayer, doon ka na sa mga daily routine, daily adlaw-adlaw nga trabaho. Kahit nagtatrabaho ka, patuloy ka pa rin umaawit sa ating mahal na Panginoon. Nagdadrive ka, nagpupuri ka sa ating mahal na Panginoon. Naglalaba ka, nagpupuri ka sa ating mahal na Panginoon. Naghuhugas ka ng plato, nagwawalis ka. Lahat ay nagpupuri ka pa rin sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi yung naghuhugas, ako na po ang tagahugas. Sige na ang tagapanghugas. Sige na panilhig, ako na sa ligan. Panagsa lang na maghugas, pero mag-ingon pag siya lang pirmi sa ligan. Nagpakita sa pagkatapulan. Everybody say, praise the Lord. Wala tayong mapapala pag tamad tayo sa lahat ng bagay. Amen? Lalo't higit sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo magiging spiritually fit sa banal na harapan ng ating dakilang Diyos. At sure na sure, pag tamad tayo sa pananalangin, sure na sure, hindi tayo madalas pag-rapture. Everybody say, praise the Lord. Ang rapture ng mahal na Panginoon, palaging nananalangin sa ating mahal na Panginoon. Patuloy na pagkukumbaba, nagsusumikap na parangalan ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pero kung tamad, pahugason lang ng isa ka plato, ang dami ng sinasabi, isang plato lang yan, hugasan. Tapos, i-compare sa pananalangin, tamad, ay wala talagang mapapala. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi ko sa mga anak ko, magsipag kayo sa lahat ng bagay. Kahit tagahugas lang ng plato, mabubuhay ka. Amen. Pero kung tamad ka sa paghugas ng plato, walang tatanggap sa iyo. Amen. Walang tatanggap sa iyo, mga kapatid. Tamad tayo sa pagpupuri, pag nanalangin, hindi tayo tatanggapin ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya kailangan sa lahat ng bagay, mga kapatid, ay masipag. Sa pananalangin, magsipag. Amen. Pero mga kapatid, ang kasipagan, ipakita muna natin dyan sa sa maliit na bagay, makita mo nga kahit sa mga maliliit na bagay, yung masipag, maglinis ng plato, maglinis ng bahay, masipag sa mga iba't ibang mga gawain. Sure na sure, pag ito ay magiging masipag sa panalangin, talagang mapakinabangan ng husto. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pangalawa, mga kapatid, hindi lamang daily devotion, naging masipag tayo, daily dedication. Dedicated tayo, mga kapatid, araw-araw. Amen. Dedicated to obey God's word whatever comes our way. Kahit anong bagay, anong mga babag, hadlang. Amen. Dahil pag tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, talagang blockingan tayo ng kaaway, babagan sa kaaway. Amen. Kaya kahit na anong hadlang ng kaaway, patuloy pa rin tayong sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Halimbawa, mga kapatid, maghuman eleksyon.
titindi ang pag-iipit sa mga Kristiyano, sa unbox people. Darating ang araw na papiliin tayo, Diyos mo o buhay mo. Amen? Anong gagawin natin? Paparusahan ka o sumunod ka sa iyong kalooban, sa kalooban ng mahal na Panginoon? Mga kapatid, sabi ni Apostol Pedro, we owe to obey God rather than men. Amen? Mas maiging sumunod sa kalooban ng Diyos kaysa kalooban ng tao, even at the death of my body. Kahit na sa kamatayan ng aking physical, susundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kahit na sa kagutuman, kahit sa kawalan, sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, sa Aba, yung sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, na may mga bata at saka mga buntis. Hindi ko tinatakot yung mga buntis ngayon, ha? At saka may mamaliliit. Pero yan ang sabi ng Biblia. Woe unto them that are with child, unto them that give suck. Everybody praise the Lord. Kay madali silang matakot, amen, para sa kanilang anak. Paano na itong aking anak? Wala nang makain, wala nang matidi, wala nang gatas. You have to mag-give in talaga sa gawa ng kalaban. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga kapatid, kailangan nating sumunod sa kalooban ng Diyos kahit mamatay ang ating physical. Huwag tayong sumunod sa kalooban ng kaaway ng ating dakilang Diyos na pinaghaharian ngayon ang gobyerno sa buong mundo. Everybody praise the Lord. Kailangan dedicated tayo to obey God's word whatsoever comes our way. Kahit na kamatayan. Ipinakita yan ng mga unang Kristiyano. Amen? Nagiging halimbawa yan. Panahon ni Nero, ipinapakain ang mga Kristiyano sa leon. Naghihiyawan ang mga pagano habang namamatay ang mga Kristiyano. But they're willing to pay the price para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Kung grabe ang kasama noon na malayo pa ang panahon, lalo't gagrabe ang kabangis ng kaaway dahil malapit na tayo ngayon sa katapusan. Everybody say praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, love not your lives. Huwag nating ibigin ang ating buhay hanggang kamatayan. Ibigay natin ang ating buhay para sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Dahil spiritually fit tayo sa banal na harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang ating buhay, 60 to 70 years lang, sabi ni Haring David. If by reason of strength, bigyan ng mahal na Panginoon ang ekstrang kalakasan, umaabot sa mahigit 100. Amen. Ngunit mga kapatid, kahit na sa mahigit sa 100, nagpakasasa sa kalibutan, sa buong mundo na kaligayahan, ngunit mga kapatid, siya ay magdurusa sa walang hanggang panahon na kaparusahan sa apoy ng impyerno. Everybody say, praise the Lord. Kaya ang 100 na kaligayahan ay walang pakinabang. Amen? Dahil, mga kapatid, yan ang magiging dahilan sa kanyang kaparusahan sa buhay na walang hanggang. Amen? Mas maayo pa'y mag-antos ta karon. Amen? Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, maraming mga persecution, maraming mga bawal,
Ngunit ito ang kalooban ng mahal na Panginoon. Naghihirap ka ngayon, ngunit mga kapatid, pag maging spiritually fit na tayo sa ating mahal na Panginoon, sa pagdating ng ating mahal na Panginoon, hindi tayo magsisisi. Matanggap natin, makamtan natin ang buhay na walang hanggang. Ang pinakaasam-asam ng bawat Kristiyano, ang makamtan ang buhay na walang hanggang sa piling ng ating dakilang Diyos. Ang lahat magsabi, praise the Lord. Hindi lamang dedicated to obey God's word, dedicated din tayo to share God's word. Amen? Mag-obey lang tayo mga kapatid para lang sa ating sarili. Kailangan i-share natin para hindi tayo magiging makasarili. Amen? Sige, i-share natin kahit na pagtawanan natin, kahit na tayo pa'y pagtawanan ng sanglibutan. Everybody say, praise the Lord. Tanggapin man nila o hindi, basta na-share natin ang salita. Salita ng Diyos. Amen? Upang hindi sila makapagsisi. Bakit sabihin nila, mahal na Panginoon, hindi kami nakarinig ng iyong banal salita, na totoong salita. Nakarinig na sila, ngunit mga kapatid, hindi nila pinakinggan. Amen. Nakarinig na sila dahil tayo po ay inuutusan ng mahal na Panginoon to share God's word. Kaya i-practice natin ang dedication to share God's word. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kailangan natin mga kapatid, hallelujah, daily diligence, sipag. Dedicated ta to share God's word, sipag ta. Amen. May kasipagan ta sa pag-share sa salita ng ating mahal na Panginoon, sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi yung sumusunod tayo na walang pag-ibig. Kung sa Cebuano, pagkapagulbol mo sunod, ma-share lang ko, isutos manini mo. Out of love na pag-share. Amen. Out of love na pagpupuri. Out of love, mga kapatid, na nanalangin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga kapatid, napakalaking bagay. Maraming pagpapala ating matatanggap. Amen? Sa ating buhay, lahat ng bagay, mga kapatid, ay ating matatanggap. Proteksyon, lahat mga kapatid, ay sa atin ang pag-ibig ng Diyos. At sigit sa lahat, sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, pag spiritually fit tayo sa pagtunog ng trumpeta, sa isang kisap mata, tayo po ay kukunin niya. Isa tayo sa kukunin niya. Tayo po ay umawit sa ating mahal na Panginoon. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Panginoon, tulungan mo ako ngayon sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay at hawakan mo, gawing matibay. Yes, Lord, gawin niyo po kaming matibay sa lahat ng bagay. Gawin niyo po kaming spiritually fit sa manal harapan, mahal na Panginoon. Paghihirap sa akin magawa, ngunit alam ko sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, Jesus. Yes, Lord, ano man ang hadlang ng kalaban sa ating buhay,
Sumusunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi tayo pamamayaan ng ating nagilang Diyos. Mananatili, pagyayamanin mo ang pag-ibig mo nasa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ni Diyos. Tulungan mo ako, palagpasin, palagpasin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Panginoon, tulungan niyo po kaming lahat, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa lahat na gawa ng kalaban. Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon, tarasim na lang pangmahalan. Sa lahat ng bawat at bagoy mayroong sumasablay. Problema at paghihirap sa akin pagkuhan. Ngunit alam ko sa bawat takbo ng buhay ko'y dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoon, ako'y sa iyo. Hallelujah! Babago ang pag-ibig ko sa iyo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig ko'y nasa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ng Diyos. Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon. Hindi namin kaya, O Diyos. Sa lahat ng pagsubok Hanggang sa iyong pagbabalik. kailangan kita, Aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ni Jesus. tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon. Sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong Hanggang sa iyong hanggang sa Ang sinabi ng ating awit, mga kapatid, hallelujah, pagyayamanin natin ang ating pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Hanggang sa kanyang pagbabalik, pagyamanin natin ang pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Pagyamanin natin ang itinuro ng ating minamahal at ginaganang Evangelista Wildis Almeida, ang mga itinuro sa atin ng beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga kapatid. Hallelujah! Pagyamanin natin dahil ang kanilang itinuturo ay ang salita ng Diyos, purong-purong salita ng Diyos, kasama ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, nagpapatunay na tayo ay nasa buong katotohanan. Pagyamanin natin, mga kapatid, ang pananalangin, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kahit nandyan ang matinding pagsubok, ang kakambal ay pagsubok, mga kapatid.
Huwag tayong matakot sa mga pagsubok, sapagkat sabi ng mahal na Panginoon, greater is He that is in me, that He that is in the world. Mas makapangyarihan ang ating pinaglilingkuran na Diyos kaysa Diyos ng sanglibutan ito na kaaway ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, I have overcome the world. Na-overcome ng mahal na Panginoon ang sanglibutan. Na-overcome ng mahal na Panginoon ang gawa ng kalaban. Kaya ang Diyos, ang ating mahal na Panginoon, siyang hinuhugutan natin ng kalakasan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo po'y manalangin mga kapatid. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amang banal, sa ngalan mo, mahal na Panginoong Hesus, hallelujah po ng dalangin sa aming minamahal at ginagalang na Evangelista Will Estrada Almeda. Mahal na Panginoon, hallelujah, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Mahal na Panginoon, kabagan mo kami, patawarin niyo po kami, gawin niyo po kami karapat-dapat yung manalaharapan. Mahal na Panginoon, tulungan niyo po kami sa lahat ng mga tukso't pagsubok dumarating sa aming buhay. Ipagkaloob mo, mahal na patuloy na pananagumpay ng bawat iyong mga anak, dumating mga mapagsubok sa aming buhay. Sa matulungan niyo po kami, gabayan mo kami, patnubahan niyo po kami na hindi kami magkasala sa iyong manalharapan. Bagkus, mahal na Panginoon, magamit mo ang aming buhay para sa iyong kaluwalhatian, O Diyos. Hallelujah! Pagpalain mo mga kapatiran, malakas at malulusog ng pangatawan. Ikaw magpagaling sa mga sakit karamdaman. Proteksyonan mo mga kapatiran sa lahat ng gawa ng kalaban. Mahal na Panginoon, mga sakuna, disgrasya, mga aksidente. Proteksyonan mo, mahal na Panginoon, sa coronavirus, ang bawat isa. Mahal na Panginoon, makanakan, O Diyos. Ipagkaloob mo ang kaibahan sa mga taong naglilingkod sa iyo at sa mga taong hindi naglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, patuloy mo ibuhos ang masaganang pagpapala, material, pinansyal, pisikal, lalo sa spiritual sa iyong mga kaanakan, mahal na Panginoon. Maging mainit sa paglilingkod sa iyo hanggang siyang pagbabalik mo sa amin upang kami magiging karapat-dapat